Nasa Tacloban, Leyte naman ang kasama nating si Rafi Tima na nakasaksi sa matinding pinsalang idinulot ng super bagyong Yolanda roon. Rafi, kamusta ang sitwasyon dyan? Sandra, patuloy pa rin nag-iigpit na yung mga kapulisan dito sa Tacloban City dahil nga sa nagpapatuloy pa rin umanong looting. Bagamat na considerably ay bumaba na yung bilang ng mga ito. Kanina ay nasaksihan natin yung paghalughog ng mga pulis sa mga kagamitan ng mga taong umaalis dito sa Tacloban. Ang nangyayari kasi ngayon, Sandra, ay may mga bangka mga dumarating dito na walang laman. Pero kapag umalis na mga ito ay punong-puno na ng mga gamit. Karamihan para dito ay mga na-loot o nanakaw sa mga establishmento dito sa Tacloban. So ito ngayon yung pinipigilan ng mga pulis na galing pa ng Caraga Region na mangyari kung kaya isa-isa nilang hinahalughog yung kagamitan ng mga naririto sa may pier. Halos lahat naman ng mga nandito ay hindi nagrereklamo kapag nasita at kinonfiscate yung kanilang mga gamit na posibleng ang ninakaw dito sa mga establishmento. Hindi naman nagsasagawa ng pag-aresto yung mga pulis pero talagang kinoconfiscate nila lahat ng mga kagamitang makikita nila na pwedeng paghinalaan ninakaw. Ilan lang sa mga nakita natin, Sandra, ay mga sako-sako ng baby oil, mga gamit ng mga pambata. Meron pa tayong nakitang aircon unit. At nung sila yung nakakuha nitong aircon unit, ay sabi niya, sige, pupuntahan lang daw niya yung kanyang pinagbilhan at kukuha daw ng resibo pero hindi na ito bumalik. Dahil nga posibleng nakaw yung pinanggalingan nito. So ganito ngayon kahigpit yung pinatutupad na seguridad ng PNP parang kung hindi man tuloy ang masugpo, mabawasan lalo pa ito nangyayaring looting. Kanina naman, Sandra, ay biglang nag-alerto itong Coast Guard at Navy kung saan tayo nag-stay. Dahil may mga lumapit sa kanila na mga tao at nagsasabing merong isang narinig silang bata na posibleng survivor sa isa sa mga ruins na malapit dito sa pier. At kanilang pinuntahan ito kasama na yung team ng GMA News. At naghukay yung mga personal ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard dahil sinasabi nga nung isang matandang lalaki na may narinig siya na humihingi umano ng tulong. Medyo mahinang boses umano ito ng bata at nagsasabing nasa loob siya nitong isang gumuhong bahagi ng mga kabahayan dito sa may barangay 37 sa Tacloban. Pero matapos yung isang oras na paghuhukay ay walang nakuha itong mga personnel ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Paliwanag nitong isang Coast Guard rescuer ay posibleng nag-hallucinate yung ibang mga survivors dito dahil na rin sa tindi ng trauma no nangyari dito sa may Tacloban. So ito ngayon yung sitwasyon Sandra, dito sa may downtown na Tacloban area, particular dito sa may pier. Patuloy pa rin pinipilit ng mga tiga rito na bumangon. Meron na tayong nakikitang unti-unting pag-usbo ng komersyo. Kanina may mga nagbebenta na ng mga baboy, mga manok. At yung isang bahagi ng palengke rito ay meron na mga paninda. Bagamat pakonti-konti pa lang yung mga bumibili. Pero unti-unti na nilang iniaayos yung kanilang paninda para sa mga sino mga gustong bumili nitong kanilang mga goods dito. Sandra? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.